Kahit ano pang galit ninyo kung nag-aaway kayo, wag niyong ibubuyang-yang yung katawan sa social media. Isang OFW ang naglakas ng loob upang manghingi ng tulong sa publiko na i-share ang kanyang video hanggang sa makarating kay Senator Raffy Tulfo. Dahil ang pribadong video nito na nag-ana-ana sila ng kanyang kasintahan ay pinagpipestahan na umano sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Raffy Tulfo, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi lahat ng tao ay maswerte sa pag-ibig. Ang iba dito, binigay na nga lahat-lahat pero niloloko pa rin, tinatakot at pinahiya pa sa social media. Tulad na lamang nitong isa nating kababayan na isang OFW kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia, ang humagulhol nagmamakaawa ngayon ng tulong kay Senator Raffy Tulfo. Natulungan siyang hanapan ng solusyon ang kanyang problema sa paninirang puri na ginawa ng kanyang kasintahan na di umano'y pinapakalat sa social media ang kanilang video na nagtatalik na ngayon pinagpasapasahan sa social media. Bukod pa dito, hindi pa nakontento ang lalaki dahil gumagawa pa umano ito ng kwento na gumamit di umano si kabayan ng illegal na gamot at nagpatusok pa daw ito sa anak ng kanyang amo. Ayon kay kabayan, matindi umano ang stress na naidulot nito sa kanyang buhay. Hindi na umano ito makapag-focus sa trabaho dahil sa kahihiyan na ginawa ng kanyang karelasyon na minahal niya noon kaya napapayag siyang magfa-video habang nagtatalik silang dalawa. Ako po si Genevieve Kim Tumihes. Sobrang stress na po ako. Hindi ko na po halos magawa yung trabaho ko dito. Kasi sa ginagawa ng ex ko, alam ko pong kasalanan ko kasi pumayag ako magpa-video pero kinakalat niya na po yung video namin dalawa. Na ako lang ang kita, ini-edit niya po. Sinisiraan niya po ako sa lahat na gumagamit daw ako ng droga dito. Na nagpapagamit daw po ako sa anak ng amo ko. Lahat po ng paninira ginagawa niya, agency ko, tinatawagan niya, tumatawag siya sa uwa, lahat na po. Lumapit na po kami sa NBI. Humingi na po kami ng tulong pero ang sabi po ng NBI kailangan kong umuwi kung gusto kong magkaso. Hindi naman po ako pinapayagan ng amo kong umuwi. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya sa mga kababayan ko OFWs, mapababae man o lalaki, magsilbing aral po ito sa atin lahat mga kababayan. Maging salamin po itong naging karanasan ni kabayan para hindi po tayo mapahamak. Huwag po tayong pumayag na kunan tayo ng video habang nakikipagtalik tayo sa ating mga kasintahan o kahit mapaasawa pa natin. Huwag rin po tayong magbigay ng mga litrato na nakahubot-hubad dahil hindi po natin hawak ang isipan ng mga karelasyon natin sa buhay at hindi rin po natin alam ang mga maaari pang mangyari sa hinaharap. Kaya pahalagahan po natin ang ating dignidad. Kaya dapat pag-isipan po natin ang ating mga kinikilos at desisyon natin sa buhay dahil ang pagsisisi ay palaging nasa huli at hindi na natin ito mababago dahil sa totoong buhay ay wala pong rewind. Kapag nagkamali na po tayo, wala na po tayong magagawa kundi harapin ang problema. Tulungan niyo po ako. Hirap na po ako. Stress na po ako sa ginagawa ni Antonio Mani o Bara Gabriel. Pakishare po yung video. Gusto ko po makarating kay Raffy Tulfo to. Sana matulungan kaagad si kabayan sa kanyang problema na kinakaharap dahil sobra itong nag-alala at na-trauma sa nangyari. Baka magdulot pa ito ng panganib sa kanyang buhay tulad sa mga nangyari sa iba pa nating mga kababayan na kapareho sa problema ni kabayan. Ang kanilang naging solusyon sa ganitong klaseng problema ay ang pagpapakamatay. Tulad na lamang nitong isa nating kababayan ang nagbigti dahil sa hindi nito kinaya ang kahihiyan na ginawa ng kanyang mismong mister sa Pilipinas na pinagkakalat ang kanyang hubot-hubad na larawan sa social media. Tingnan mo nang dahil sa iyo, ito sa lalaki na yun. Muntik na mawalan ng buhay siya ate. Kausap namin ngayon, nakita namin yung leeg niya, nandito. Bakat na bakat yung guhit ng lubid sa kanyang leeg.
Silbing aral po ito sa atin lahat mga kababayan dahil hindi lahat ng inaakala nating matino ay mapagkakatiwalaan. Meron naman talagang mga kasintahan, mga asawa na mababait pero manigurado na lang tayo para sa ating seguridad para makaiwas tayo sa ganitong klaseng problema. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.